Okay, mayong gabi atong lang tawo ng video sa debate ni Pastor Prentes ug sa kay SDA. So, nabanggit mo yan, letra por letra. Ang tanong ko po sa iyo, nung tinanggap mo ba si Kristo, ano ba yung natanggap mo? Kaligtasan, Pastor. So, ang natanggap raw niya kaligtasan. So, tingnan natin yung kaligtasan na tanggap niya. Sa kaligtasan po ba, kasama po ba yung buhay na walang hanggan doon na natanggap mo o hindi? Of course, kasama po. Paliwanag ko po. Ilang minuto po, ilang segundo po yung paliwanag? 20 seconds. Ito po yung paliwanag ko dyan. Ang sabi po dito sa Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So mga kapatid, ang sabi pa sa John 3:16, ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Everlasting life po ang ating Next question. matatamo pag tayo ay tumanggap kay Okay. Kristo. So, ang natanggap raw niya everlasting life. So, ibig sabihin, kung may everlasting life ka na, so, ibig sabihin, mali na yung tema na ang kaligtasan nawawala kasi everlasting life. Ano ba yan? So since natanggap mo yung eternal life, yung kaligtasan ay buhay na walang hanggan, yan ba ay ibig bang sabihin ang buhay na walang hanggan, yung mga nakatanggap doon pupuntang impyerno o papuntang langit po yun? Sa tanong nyo po, papunta po ng langit yan. Pero papaliwanag ko po. Yung pong sinasabi na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, kung sinong mananampalataya kay Kristo, totoo po yun. No? Totoo pong makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kapag tayo ay pag dumating na si Jesus Christ o pag tayo dinatnan ng kamatayan, kasi kapag dinatnan tayo ng kamatayan, pagkamulat natin ng mga mata natin, andyan na yung Panginoon. Ito mga kapatid. So, nakikita ninyo mga kapatid, biglang nag-iba niyang sagot sa tanong ni Pastor Pintes. Unang-una, ang natanggap niya, kaligtasan. Tapos, eternal life, buhay na walang hanggan. Ngayon, iba na ang kanyang sagot. So, matanggap mo ang eternal life kung babalik na si Kristo Jesus. So, wala na, contradict na ang kanyang sagot. Okay, teka. Sabi mo, pagdating ni Jesus Christ, yung bang buhay na walang hanggan, matanggap mo sa pagdating pa ni Jesus Christ o yung pagsampalataya ayon sa John 3:16 na ginamit mo? Pastor, matatanggap po natin yon. Assurance po yun. No? Kaya nga namamatay yung mga tumatanggap ng kay Kristo eh. Kaya nga nililibing sila. Kasi nga wala pa silang eternal life. Eh kung may eternal life na sila, di wala na sanang nilibing sa sementeryo. Yung tumatanggap raw ng kaligtasan na eternal life ay namamatay. Ang pagkaintindi niya sa kaligtasan na mayroong eternal life, physical. So, hindi ka na mamatay physically kung mayroon ka ng eternal life. Mali yun. So, ang ating katawan, mamamatay. Dahil ito ay kabayaran ng ating kasalanan. Pero ang ating kaluluwa, hindi na maimperno. Yun ang ibig sabihin ng eternal life. No? Ikaw ay hindi na maimperno. Yun po ay assurance na kapag tayo ay namatay, no? Pag tayo namatay, sabi sa Bible, lahat ay bubuhayin. Mapasama ka man o mabuti, bubuhayin ka. Okay. Pero hindi, magkakahiwalay. So, ibig sabihin, hindi na yon pupunta sa impyerno, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi na pupunta yon o pupunta pa rin? Hindi na, lahat, ito paliwanag ko, Pastor, no? Lahat ng namatay, mabuti man o masama, bubuhayin yan ulit ng Panginoon. Pero magkakaroon ng dalawang grupo. Yung isang grupo pupunta sa langit, yung isang grupo ay paparusahan. No? So, yung mga nanampalataya kay Kristo at dinatnan ng kamatayan, malamang pupunta ng langit yun. At yung mga hindi at naging matigas ang ulo, sila ay paparusahan sa dagat-dagatang apoy dahil yun nga ang parusa ng kasalanan. Ibig sabihin nga sa iyo, natanggap yung buhay na walang hanggan nga, matatanggap mo yon nung pagkamatay na yung tao, hindi habang buhay pa siya, hindi siya makatanggap ng buhay na walang hanggan? Assurance po yun, Pastor. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kung talagang nakatanggap na sila ng buhay na walang hanggan, dapat di na sila ililibing sa sementeryo. Dapat wala nang namamatay na Kristiyano ngayon, wala na dapat nililibing sa sementeryo na Kristiyano ngayon kung doon pa lang ay nakatanggap na sila ng eternal life. Dahil hindi na sila mamamatay, eternal life nga eh. No? Nasabi ko, pagkintindi ng SDA, kung may eternal life ka na, hindi ka na mamatay physically kasi may eternal life ka na. So, mali yung unawa ng SDA. Okay.
So, sa Biblia, kung babatayan natin sa Biblia, buhay pa yung mga Kristiyano, halimbawa mga apostol, naniniwala ka na sila po ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan kahit sila po ay namatay? Hindi. Nakatanggap po sila ng assurance. No, Pastor? Assurance. Ano pong ibig sabihin ng assurance? Pangako. No, pangako. Yan, sabi ko sa iyo, kung ikaw mananampalataya, ikaw man ay mamatay. Si Kristo nga nagsabi nito eh. No, sa John. He who believes in me, though he may die, yet he lives. He shall live. Oh, di ba sinabi ni Kristo yun? Ikaw man ay mamamatay kapag ikaw sumampalataya kasi bagamat ikaw ay mamamatay, magkakaroon ka ng Okay. buhay na walang hanggan. Assurance, yes. Assurance po ang tinanggap nila. Now, ang tanong, since assurance po ang tinanggap po nila, ano ba yung requirement ng assurance na buhay na walang hanggan? Ano ba ang requirement upang gawin yun ng tao at matanggap yung buhay na walang hanggan na assurance para sa iyo? Ano Yan. yung gagawin ng tao? Ano yung requirement? Ito yung requirement, mga kapatid. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ngayon, anong ibig sabihin ng believe? Ang ibig sabihin ng believe, mga kapatid, ay kailangan nating i-follow, no? Yung buhay ni Kristo. Pero kung wala na tayong oras, kagaya nung magnanakaw sa cross, wala na siyang oras. No? Naligtas siya. Okay. Pero hanggat Yeah. nandun tayo, Alright. Ito bang pagsampalataya na believe dyan po sa talata na yan, yun ba yung pagkakatao, yun ba yung time na natanggap mo rin si Kristo o hindi yung time na yun? yes! Instantly yung kaligtasan. Yung Sabi niya, instant yung kaligtasan. So, dapat huwag kayong malito ha, dahil mamaya, siya na naman ang mag-against. Against na naman siya sa instant. So, mamaya tingnan natin mamaya ang kanyang sinasabi, ba against siya. So, siya na ang nagsabi, siya pa ang against sa kanyang sinasabi. assurance ng kaligtasan ay instantly kapag ka ikaw ay nanampalataya, pag ikaw pinagsisihan mo yung mga kasalanan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Gaano ka man kasama kahapon, kung tanggapin mo si Kristo ngayon, mawawala lahat ng yun kasi papatawarin ka. Okay. So, nung sinabi mo na assurance po yon, tapos sabi diyan sa talata, should not perish. So, ang ibig sabihin, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan, may assurance na hindi mapapahamak. Tama, mali? Kung mananatili sila kay Kristo. Kaya nga sabi sa 1 John 3:6, whoever abides in Him does not sin. At kung sino yung mananatili kay Kristo hanggang huli, siya lang ang maliligtas. Hindi pwede yung tinanggap mo si Kristo ngayon, tapos bukas kahit magkasala ka, ay nanatili ka pa rin kay Kristo. Kaya nga kung babaligtarin mo yun, no? Whoever does not abide in Jesus is sinning. No? Kapag binaligtad mo yun, Pastor. Okay, so ang ibig mong sabihin diyan, yung salitang kung na conditional na word or salita na ginamit mo, nandyan ba yan sa John 3:16 o dinagdag mo lang? Yung pong lagi pong may kondisyon ng Panginoon, kahit sa panahon pa ni Adan at Eva, laging may kondisyon. Kung kayo ay kakain, Objection. hindi kayo, mamamatay kayo. Objection mo na. Negative, ano yan? Yeah, dalawang lang yung pagpipilian. Nandyan ba sa John 3:16 yung salitang kung o dinagdag mo lang? Okay, nandyan. Nandun po. Oh, paliwanag. Nandyan, proceed. Whosoever. Hindi ba kondisyon yun? Kung sino man, whosoever believeth in Him. Whosoever. Condition po yun. Kaya nga kaya nga may dalawang final destination eh. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay magkakaroon Next buhay question. ng walang hanggan at hindi siya. Okay, ang pinag-usapan natin, Bro Leonard, yung pinag-usapan natin, yung whosoever, kahit kanino yon. Pero yung condition doon, sumampalataya. So, ang tanong kasi, intindihin mo yung tanong na sabi doon, whosoever believe it, sino man yung sumampalataya. Tapos, hindi mapapahamak. So, ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na pagka ikay sumampalataya kay Kristo ayon sa talata na yan, ang assurance, hindi ka na mapapahamak. Naniniwala ka doon, hindi? Hindi. Mapapahamak ka pa rin kung ikaw ay babalik sa iyong mga kasalanan. Kasi nga, hindi pwedeng tanggapin mo si Kristo ngayon. No? Mananampalataya ka ngayon. Kunwari. Tapos bukas, gagawa na ng kasalanan. Tapos ligtas pa rin. Ano ka, sineswerte ka ba? Walang ganun. Hindi pwedeng tanggapin natin si Kristo ngayon. Tapos immune na tayo sa lahat ng kasalanan. Meron na akong immunity ngayon.
No, tinanggap ko na si Kristo kahit ano bang gawin kong kasalanan bukas, ligtas pa rin ako. Yung So, ibig sabihin, against siya sa John 3:16. Dahil nandoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ibig sabihin, may buhay na walang hanggan. So, against pala ang SDA sa talatang iyan, at hindi naman gawain ng mga ligtas na, ako, gagawa ko ng kasalanan kasi ligtas na ako. Wala. No? So, bintang lang yan. So, yan po ay mga fallacy, no? So, assumption yan, no? Hindi yan totoo at bintang-bintang lang yan ng mga taong hindi iligtas. yan pong yung salita na ano ka sinuswerte. Tanong ko sa iyo, alin ang mas mataas, yung swerte o yung biyaya para sa iyo? Biyaya ng Panginoon. Pero kapag inabuso natin yung biyaya yan, kaya nga sabi sa Bible, sin is the transgression of the law. Kapag ikaw nakatanggap ng biyaya pero nagpatuloy ka sa kasalanan, pinagloloko mo sarili mo, inaabuso mo yung biyaya ng Panginoon. Ano ba yung biyaya? Papaliwanag ko yan mamaya. Yung biyaya, hindi mo deserve yan, pero binigay sa inaabuso mo. Next question, sayang yung oras ko. Bro, ibig mong sabihin, yung sinabi mong sinuswerte, mas matindi pa yung ligtas doon kasi mas matindi pa yung grasya or biyaya kaysa swerte, tama? Pastor, sabi ko nga kanina, kapag yung biyaya ng libre lang yan eh. Libre lang manampalataya, no? Objection, Kung Mr. Moderator. magpapatuloy ka. Stop. Objection muna tayo. Negative, ano yan? Not responsive. My question is, since sinabi niya na mas mataas po yung biyaya kaysa siniswerte, so, ibig bang tatanggapin ba niyang tama na mas matindi pa sa swerte yung taong ligtas dahil biyaya po ang natanggap niya? Mas tatanggapin ba yon? Tama ba yon? O hindi niya tatanggapin? Paliwanag ko po. Wait lang, bro. 10 seconds. Okay, 10 seconds to. No? Proceed. Kapag yung sinasabi ko siniswerte, yung nakatanggap ka na ng biyaya tapos gumagawa ka pa rin ng kasalanan, yun sinasabi kong siniswerte, alam mo yung parang ginagawa Next mong question. shield Next yung question. grace para Next makawa question. ng kasalanan. 10 seconds. Ang tanong po ba dito, naniniwala ka ba sa John chapter 10 verse 27 na inaaring tupa ni Kristo yung mananampalataya? Yes or no? Pakibasa po yung talata. Time. My sheep hear my Time voice. na. 10 minutes time. Ayan, so ating makikita mga kapatid, mga kaibigan, na talagang hindi talaga magiba ang one save is always save. Kasi unang-una pa lang na tanong ni Pastor Puentes sa kanyang katunggali. So, ang sagot ni SDA, mayroon na siyang eternal life, no? Kasi siya ay sumampalataya at instant yun na ikaw ay ligtas na. Pero against naman siya nung mga tanong ni Pastor Puentes ay nadali siya tuloy. So siya ay against dahil giniba mismo niya or against siya sa John 3:16. Mali na naman ang talata doon na hindi mawawala ang kaligtasan kasi mayroon ng eternal life at buhay na walang hanggan ang nakalagay, hindi temporary. So yun, no? So abangan ang part 2.